My ever dearest Barbara, alam mo bang mahal na mahal kita? Nandito lamang ako palagi. Handa akong ibigay ang lahat para sa iyo. Nagmamahal, Yokadjo. Hi, love letter. Ang sarap makatanggap ng love letter, di ba? Ikaw, nakatanggap ka na ba ng love letter? Kung ang sagot mo ay wala, pasensya na ha, pero nagkakamali ka. Dahil araw-araw may love letter kang natatanggap. Hindi ito dumadaan sa post office, hindi rin ito naka-sealed envelope. Ito ay direktang galing sa Diyos. Ito ang Biblia. Tuwing ikatlong linggo ng karaniwang panahon, ay ipinagdiriwang ang Sunday of the Word of God, isang espesyal na araw sa simbahang Katolika na itinatag ni Pope Francis noong 2019. Kasabay nito, tuwing huling linggo naman ng Enero ay ang simula ng National Bible Week. Napakahalaga ng Biblia, kung kaya't tanungin natin ang ating mga sarili. Binubuksan at binabasa ko ba ang Biblia? Tumutugon ba ako sa hamon nito sa aking buhay? Sa bawat pahina ng Biblia, sinasabi ng Diyos, mahal kita, kilala kita, hindi kita iiwan. Kahit makasalanan tayo, kahit paulit-ulit tayong bumabagsak, patuloy pa rin siyang nagpapahayag. Hindi ng galit, kundi ng awa at pag-ibig. Pakatandaan, sa bawat paggamit ng Biblia, hindi lang pagbabasa ang nangyayari, kundi ang Diyos ay nagsasalita din. Ang tanong, nakikinig ba tayo? At ano ang tugon natin sa kanyang love letter, ang Biblia? Nagpapaalala ang Ebanghelyo ngayon. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hindi ito panakot. Ito ay paanyaya. Balik ka, may pag-asa, may bagong simula. At kasunod nito, naririnig natin ang panawagan ni Jesus, "Come after me, and I will make you fishers of men." Ibig sabihin, sumama ka sa akin. Huwag ka lang makinig, sumunod ka. Mga kapatid, ang Biblia ay hindi lang para basahin, kundi para isabuhay. Hindi lang para malaman kung sino ang Diyos, kundi para maranasan kung gaano niya tayo kamahal. Amen. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang ng Hello, Halo, Halo.